Pinanguluhan sa mga balita sa Saturday 47, anibersaryo sa CPP-NDF karong Disyembre 26, gibantayan usab sa mga sakop sa kapulisan bisan sa pagsaulog sa Pasko. Mga kawani sa team sa Mandawi City, gipakanselar ang nilang leave aron pagbantay sa dagan sa trapiko. Kapin 5 trilyones pesos nga national budget sunod tuig, pirmado na ni Presidente Marcos Jr. Cebu City PNP, gisaara ni Mayor Rama og insentibo gawa sa sakyanan. Sugbo, Kabisayan ug Mindanao, Pilipinas ug katawhan kutos maabot sa tong Sibya sa tibuok kalibutan mayong hapon. Live kita karon sa CCTN Channel 47 ug kini ang tulumanon sa nag-unang kasayuran nga angay natong masayran. Ako si Dennis Tabar. Tulumanon sa patas ng mga balita ug opinyon. Ako si Danica Caballes. Kini ang Saturday 47. O karon sa kompletong detalye sa atong mga balita, dili lang seguridad sa Pasko ug bagong tuig, mo'y gipatutukan karon sa kapulisan, apil na niini usab anibersaryo sa Communist Party of the Philippines karong Disyembre 26. Sa Negros Police Provincial Office, hugot nga gipatuman ang papagigalayon sa armadong kusog sanglit daghan pa sa mga lungsod ang adunay presensya sa New People's Army. Matod ni Police Lieutenant Stephen Polinar nga wa sila mokumpiyansa sanglit ang ilang gitan-aw nga adunay himuon nga kalihukan ang 8 grupo. Wa mo rekomendar ang Philippine National Police kang Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. og ceasefire. Matod pa sa NPA panahon sa holiday season tungod kay ang posibilidad nga abusuhan kini sa mga rebelde. Kapulisan sa Dakbayan sa Sugbo nalipay sa padayong pagsalig ni Mayor Michael Rama kanila. Bisan pa man kini sa sunod-sunod nga krimen nga nahitabo ning holiday season. Ang kasayuran ni hatod ni Arnold Bustamante. Gihatagan sa katapusang higayon ni Cebu City Mayor Michael Ramang, hepe sa Cebu City Police Office atol sa interview sa DYHP ganun ng buntag, subay sa natabong tulis sa Oro Sugbo sa dalan Kolonet ng miaging buwan. Matod sa mayor nga palay ng iyang pagsalig sa City Director, apan niya kini nga gimanduan nga kinahanglan nga pakitao na mga alahas nga gikuha sa mga tulisan. Si Police Lieutenant Colonel Janet Rafter, Deputy City Director for Operations sa Cebu City Police Office, nalipay sa papahayag sa mayor nga bisa sa sunod-sunod nga krimen apan padayon ang ilang nanawat nga suporta gikan kang Rama. Siyempre sa ug ikaw pod nga kuano kanang malipay biya pod gyud ka nga up to now despite sa ato mga panghitabo na nagid gyapon ang pagsalig sa ato ang mayor kanamo nga kapulisan nga pinanguluhan sa atong city director nga si Police Colonel Ireneo Bidalugdug. Dahil nga sila sa kapulisan sa sudod sa Sugbo, naring kamot yun nga mahimong malinawon ang dakbayan gikan sa mga kawatan o mga tulisan. Apan doon nag-insidente nga murusot sama sa natamong tulis sa Oro Sugbo Pawn Shop and Jewelry Store. Dakong hagit kanila nga na destino sa dakbayan sa Sugbo, doon kay dili lalim ang pagbantay sa ikaduhang labing malambuon nga syudad sa tibok Pilipinas ug nausab dinhi ang sentro sa Patigayon sa Central Visayas. Apan bisan pa man ini, misalig pa ang mayor kanila. Sumala po sa atong history, so kami sa kapulisan nagidawat gyud namon ang challenge diri nga dili gyud yano-yano nga magserbisyo diri sa syudad sa Sugbo. Ug kanang pagsalig ni mayor kanamo sa binigid sa atong city sa Cebu City Police Office gipanguluhan sa ato ang City Director si Police Colonel Ireneo Bidalugdug. Papasalamaton gayud kami sa paghatag niya ang padayon mapagsalig kanamo. Yawa po sa ni Rafter ang publiko nga tabangan sila sa pagmonitor sa palibot sama sa gihimo sa usa ka concerned citizen sa Bacalso nga daling nagpahibaw nga gisulod og kawatan ang usa ka pawn shop nga mahinungdan nga dali ning nadakpan. Arnold Bustamante, CCTN. Traffic Enforcement Agency of Mandawi kunti mi-cancel na sa live sa tanan nga mga kawani niini. Kini aron pagtutok sa trapiko ug bulog sa mga tao sa Kapaskuhan. Ang kasayuran ihatod ni Mary Rose Sagarino.
Taliwa sa nagkabugat nga trapiko ug pagbulog sa mga tawo subay na sa nagsingabot nga Pasko. Gipaninguha sa Traffic Enforcement Agency of Mandawi kun team ang pagpakatap og dugang personnel sa kadalanan aron ma-manage ang trapiko. Nagpakatap usab sila og dugang personnel sa mga lugar sagad tapukan sa mga tawo. Ang team adunay 159 ka field enforcers. Especially nga itong part sa Zamora, luyo sa City Hall, ato nang gi-close. So, ang padong sa eskwelahan sa St. Joseph, nung ari sa Gomez, niya napatay food park, niya and so forth, ang mga sakyanan sa mga DRR mo, munay mo'y kanang atong gitagaan o kanang parking area para dili sila maka-obstruct, maka-hatag og traffic, dagko ka na sila sakyanan. Aron mapaniguro nga matutukan na ang kahapsay sa kadalanan, kinahanglang mo report sa trabaho ang 159 ka field enforcers. Kansilado usab ang leave sa tanang kawani sa traffic management. So, ang plano namo sa operation is all field enforcers, apil na ang mga team leaders, supervisors, no day off nya among gikuan nga dili gid mo absent. Kanang dili manggod na to may bawan, labi pa og Christmas season, nang hatag nas mga bonuses. So, ang atong mga katawhan ganahan mangina ng mga sale. Tinuon sa dispera sa Pasko ug sa bag-ong tuig sa Disyembre 24 ug 31, skeletal ang ilang workforce. Mary Rose Sagarino, CCTN News. Mga bata ug hamtong ni salmot sa Magical Christmas nga gipasiugdahan sa kagamahanan sa Dakbayan sa Naga. Kabahin lang kini sa mga kalihukan sa mismong LGU ning panahon sa Pasko. Ang kasayuran ni hatod ni Gian Navarro. Wala gid mo nalipat tungod kay nahimo ng sama sa Disneyland ang Naga Boardwalk sa Dakbayan sa Naga. Kagabi ito yung mipahigayon ng LGU og Naga Magical Experience diin Disney-themed kini og gitambungan sa mga bata ug idaran. Sulob sa ilang mga paboritong cartoon characters, kitagamtaman sa mga bisita ang magic ning panahon sa Pasko. Human gisugdan ng kalihukan sa usa ka parada, gipahalipayan ang pipila ka mga bisita tungod sa gipangandaman nilang costume. Mas nadasig na hinon ang tanan sa diyang nag-perform ang grupong Dreamcatchers din pipila kanila na himong Disney princesses. Din gikanta nila ang mga kinaham nga movie soundtracks. Matod ni Mayor Val Chong nga gituyo ang maong kalihukan aron masinati bisan kadali lang sa mga nagahanon ang pagkabata. Kita nga mga dagko, kaya ako nagtuog yun nga doon na bang yun tayo, bisag mo matiguang ta, doon na yun tayo magpabilin nga pagkabata. Ang Naga Magical Experience, kabahin lang sa mga kalihukan sa LGU, ubos sa temang Pasko sa Naga. So kanya giabilian ng Pasko sa Naga niatong Disyembre 1, gidag sa inuhon kini sa mga bata hangtod na idaran, ingon man sa matag pamilya o mga kahigalaan. Gitoyo hinuon kini ni Mayor Val Chong aron masinati sa mga Sugbuanon, ilabi na kato mga nagahanon ang tinuod nga kasadya sa Pasko. Christmas Around the World ang tema sa ilang display kung diin daghang mga replika sa inilang tourist attraction sa kalibutan nga nakapwesto. Resulta kini sa pagtinabangay tali sa LGU ug sa pribadong sektor. An experience worth visiting, no? Maglipay ko kung daghan man kayong manuroy, na dili man lang ni para sa Taganaga, para sa tanan nga gusto mo suroy mo experience og wapo nga Pasko. Gipasalamatan ni Mayor Chong ang tanang ni Salmot ug nakigbahin sa ilang Pasko sa Naga. Dungan sila panginaot nga magmalipayan sa kanunay ang tanan sa pagkatao ni Hesukristo ug kaabunda sa tanan alang sa maabot nga bag-ong tuig. Gian Navarro, CCTN News. Naon ang unang unom kaadlaw nga misa de Gallo sa Dakbayan sa Mandawi. Ang Mandawi adunay 7 ka mga simbahan nga nagdayon og simbang gabi.
Karon nga mga sa nagkaduol na ang Pasko, gipun-an pa ang kapin 300 ka mga police personnel nga una nang gipakatap aron masiguro ang kahapsay ug kalinaw gawas sa mga simbahan ug lugar sa gadagsaan sa mga tao. Padayon usab nga nagrubing og ang kapulisan ingon man sa ilang anti-criminality operations sa police office. No, kay posible man nga mga panghitabo sa musaka po posible nga to ang mga kaso sa pagpangawat sa mga balay o sa mga pagpaglungkab. So with that, we have to balance our deployment sa mga police stations nato, and so far we are doing well, we are doing good na everything is in place man sigun sa to ang mga security plan na gihimo. Musunod, kapin 5 trillion pesos nga national budget sunod tuig, pirmado na ni Presidente Marcos Jr. Kanaguban pa mga balita sa pagbalik sa Sayri 47. Balik sa ato mga Italian, ang kahimtang sa mga nasunugan sa Sitio Santa Maria, Barangay Pusok, na mipadangat sa iyang tabang. Ang senador ni Saad usab nga iyang tabangan ang mga nabiktima sa sunog nga makaangkon og panimay nga disinte. Ang kasayuran ihatod ni Cristel Joy Filarca. Personal nga mipadangat si Senator Win Gatchalian og simpatiya ngadto sa mga nabiktima sa sunog sa Sitio Santa Maria, Barangay Pusok, Lapu-Lapu City. Gisuta niya ganihang buntag ang sitwasyon sa dapit kung diin nahitabo ang sunog ug didto nakita niya nga naugdaw gyud ang mga kabalayan sa maong sitio. Iyang gipaambit sa mga biktima nga nakigduyog siya sa mga kasakit nga gipangbati niini labi na nga hapit na ang Pasko. Dahil nangyari ito ilang araw bago po magpasko at marami ho sa atin ay umaasa na mag-celebrate, magdiwang po ng Pasko kasama po yung ating pamilya at gamitin po yung mga naipon natin. No? Dahil yung mga ganitong sunog ako po nasunugan ho kami nung mga ilang taon po ang nakalipas at nakita ko na ang sunog ay talagang napakasakit po sa damdamin ng ninuman. No? Dahil yung mga inipon ho natin, pinagtrabaho natin sa isang iglap, nawawala po. Ang senador ni hatag og pinaskuhang tag 5 ka kilo nga bugas sa 1,000 kapin ka mga pamilya aron tabang sa pang-adlaw-adlaw nilang pangkaon sa evacuation center. Matod pa sa senador nga permiro lang kini nga tabang nga iyang mapadangat ug makalaom ang mga biktima sa padayon nga tabang nga iyang isuporta kanila hangtod nga makabarog pagbalik ug mabalik sa normal ang ilang panginabuhi. Mipasalig ang senador sa mga biktima nga iyang tabangan si Mayor Junard Ahong Chan sa long-term plan niini aron nga makabalay pagbalik ang mga biktima. Dili lang basta-basta nga mga balay ang gisaad niya apan disente ug tarong nga balay. Ang pangako ko naman ho sa inyong lahat ay magtutulungan nung kami ni Mayor Ahong at ni Congresswoman Cindy na mabigyan po ng disente, permanente at ligtas na pabahay po ang mga naninirahan dito sa Mactan. Yan po, alam ko, marami mo tayong nangangarap na magkaroon ng disenteng pabahay, lalo na ligtas na pabahay. Hindi yung pabahay na ganitong papasok tayo sa maliliit po na iskinita at alam din po natin na nasa peligro po yung ating buhay kung meron pong nangyari. Kaya natutuwa na marinig na meron pong mga plano na si Mayor Ahong na magpatayo ng mga ligtas na pabahay dito sa inyong lugar. At ang pangako ko, pagtutulungan ho kami. Gikalipay kini pagmaayo sa mga nasunugan ug mapasalamaton ang mayor sa pamilya Gatchalian kay gawas sa senador nagpadangat usab og tabang ang igsuon niini. Grabe ang ilang pagpangka kanatong mga upungan. Gani ang iyang igsuon na si Secretary Rich Gatchalian personal na nanawag gid nako nga ang atong nadawat ginawang gikan sa DSWD mga relief goods. Apan nagpaybaw siya mismo ang namusod, Mayor, dili lang relief goods ang akong ihatag. Hindi lang relief goods na ibigay ko sa kanila. Maghanap ako ng paraan na mabigyan ko sila ng tulong ng financial assistance. Cristel Joy Filarca, CCTN News.
Mga nasunugan sa sitio Santa Maria, Barangay Pusok na naigon sa grabeng kalipay. Tungod kini sa mga donasyong nadawat gikan sa mga ahensya sa gobyerno ug organisasyon isip sa pagdumdum sa diwa sa Pasko. Ang kasayuran nihatod ni Crystal Joy Felerca. Kasadya ning taknaa. Mao kini ang gipakanta ni Mayor Junard Ahongchan ngadto sa mga biktima sa sunog ganihang buntag sa evacuation center sa ilawom sa Marcelo Fernan Bridge aron sa pagdumdum sa diwa sa Pasko. Kini tungod kay bisan sa makahugno nga sunog nga nahitabo sa sitio Santa Maria, Barangay Pusok, Lapu-Lapu City, pila ka adlaw sa dili pa ang Pasko nga maoy hinungdan sa pait nga kahimtang karon sa kapin 2,000 ka mga pamilya, aduna gihapon sila'y rason nga malipay tungod kay nabati nila nga wala sila pasagdi. Mapasalamaton si Mayor Chan tungod kay walay puas nga tabang ang gipadangat gikan sa nagkalaing-laing mga ahensya sa gobyerno, lokal man o nasyonal o mga pribadong organisasyon. So, wala matama, yatiman kita o tapasagdi, gikan sa silingan sa mga syudad, sa probinsya, national government, na nagtabang ka na to. So, siguro, sakit tayo ang sunuganan sa ilang na to. So, kitang-kita na to, kaway unong natabang, nangihatag, gikan sa mga lain-lain, ng mga ahensya sa gobyerno, labi na kang sentro wikidasyalan. Masulubon man ang pagsugat sa Pasko sa mga nasunugan, apan nisalig ang mayor nga ubanan kini niya didto sa evacuation center ang mga biktima ug didto mag-celebrate og Pasko. Sayot na upat na lang adlaw, Pasko na. Pakugsaan ninyo na prosedur na ito uyong kaninyo sa Pasko. Kung nahinunglan, nabigyan sila ni Mayor ang Christmas party niya tungkol kay ani siya o uyong pamasko diha uyong kanina. Dugang pa sa mayor nga pinaagi sa mga tabang, hinay-hinay na nga nahanaw ang mga masulubong mga dagway sa mga biktima, kini gikalipay niya tungod kay nakita niya ang mga ngisi sa mga biktima ug naibsan ang gibating kaguol karong hapit na ang Pasko. Crystal Joy Felerca, CCTN News. Sa laing balita, pesos nga annual budget sa nasod sa tuig 2024. Mahinungdanon nga mga serbisyo ang buhis nga gibayran sa katawhan. Ang kasayuran ihatod ni Gian Navarro. Human sa taas-taas nga deliberasyon, hingpit nang napirmahan ni Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ang 2024 national budget nga mo kantidad og 5.76 trilyones pesos. Gitambungan kini sa pipila ka mga opisyal sa gabinete, ingon man mga magbabalaod ang maong seremonya sa Malacañang kagahapon. Giulagway ni Marcos Jr. nga ang napirmahang 2024 General Appropriations Act usa ka annual social contract diin himuong bugti ngadto sa katawhan ang gibayrang buhis kana pinagi sa paghatag og mga serbisyo sa gobyerno gikan na sa pagpakgang sa kakabus ug illiteracy sa mga tinun-an. In this budget, we have included what we consider to be the means that will boost both the physical and human capital of a nation blessed with talent, waiting to be tapped, with resources ready to be harnessed. But I would be the first to dispel any claim that this budget fully funds all our plans for our country and our people. How I wish that we could wipe out with one budget cycle all our infrastructure backlogs. How I wish that we had only revenues. Gihimugatan ni Marcos Jr. nga paigo ang kapin 5 trilyones pesos nga pundo aron mapondohan ang mga panginahanglanong infrastruktura ug investment funds sa nasod. Kini ang napaglantawan sa presidente, inay nga magsigi na lang og pangutang ngadto sa laing nasod. Mao mi painumdom si Marcos Jr. ngadto sa mga opisyal sa gobyerno nga tarungon na sa paggasto ang pundo sa nasod diin striktong gipatuman ang red tape. Dugang pa siyang pahimangno nga nagbantay ang katawhan nga namayad og buhis sa kwarta gikan mismo sa katawhan. Gian Navarro, CCTN News. Baguhon sa Kapitolyo ang organizational structure sa Integrated Provincial Health Office.
Pinasubay kini sa tinguha sa Cebu Provincial Government nga mao ang paspas og moderno nga serbisyong medikal sa tanan. Nasabutan sa ilang meeting kagahapon, pinanguluhan ni Gobernador Gwendolyn Garcia ang mga opisyal ug subordinates ubos sa maong departamento. Pinaagi niini himuong mas epektibo ang healthcare system ilabi na sa mga tambalanan nila ngadto sa mga kinabag-ang Sugboanon. Apil sa mga nituki sa bagong organizational structure mao ang health consultant nga si Dr. Mary Jean Loreche, board member Stanley Caminero ug uban pa. Komprehensyon sa mga tinun-an usa sa mga hatagan og dakong pagtagad sa Department of Education dinhi sa Region 7 sa tuig 2024. Subay kini sa tinguha sa ahensya nga malagsik pagbalik ang sektor sa edukasyon human sa nangaging mga krisis. Ang kasayuran ihatod ni Gian Navarro. Hinay ang nimong performance sa mga tinun-an sa Pilipinas kung isgutan ang nasabtan silang pagbasa kon reading comprehension. Sa 2022 Program for International Student Assessment kon PISA tests, anasa ika-76 sa Pilipinas. Gikan sa 81 ka mga participating countries kung hisgutan ang ilang reading comprehension. Usa kini sa masatagan og dagong pagtagad karon sa Department of Education 7 alang sa tuig 2024. Mato di Regional Director sa Luciano Jimenez nga dunay mga hagit bahin sa blended learning. Sud sa duha ka tuig diin apektado ang performance sa mga tinun-an. Alang niya, lahi gayod kung adunay personal nga interaction tali sa mga magtutudlo ug mga tinun-an sulod sa classroom. But one good thing lang po is because of the modality that we shifted during that time, at least the learning continues. Kaysa wala yung learning ng bata. Ang mga superintendent sa DepEd bipaygayon og assessment sa mga tinun-an bahin na sa ilang pagbasa. Pinagi sa mga makit-ang deficiencies o kakuwang diha na mahimuan og mga estratehiya aron sila makakaton. Hinon adunay mga partners ang DepEd gikan sa ubang grupo ug ahensya aron mas makakaton ang mga tinun-an sa pagbasa. Dungan kana silang panginaut nga makabawi ang reading comprehension sa mga tinun-an dinhi sa Pilipinas, ingon naman sa hinahinay nga makabangon ang education sector human sa krisis. So we are also planning to expose all our learners across levels to this technology. If possible, we also coordinated and partnered with all our local government units and also the non-government organizations in the provision of equipments that will be used by our learners. Ian Navarro, CCTN News. Gikahiubos ni Cebu City Councilor Pastor June Alcover ang kahugaw sa mga comfort rooms sa mga establishmento sa syudad. Hinungdan nga iyang gimanduan ng City Health Department sa pagsusi aron mapadayon ang kalimpyo sa matag pansayan. Ang kasayuran nihatod ni Shariza May Uy. Nahiubos si Cebu City Councilor Pastor John Alcover sa pipila ka mga establishmento sa Dakbayan sa Sugbo tungod sa kahugaw sa ilang pansayan. Matod Alcover nga angayan nga ikauwaw sa mga tag-iya sa mga establishmento ang kahugaw ug kabaho sa mga comfort rooms sa mga bisita nga modapit na unya dinhi sa Sugbo, ilabi na nga nagsingabot na ang sinulog 2024. Mismo siya maoy nakasinati nga wala siya magdahom nga bisan pa man sa kadako ang hotel ug mga gasoline station apan nag-alisngaw ang kabaho ug kahugaw ni ini. Sa akong pagsuroy-suroy for the past weeks, usa sa akong naobserbahan mao ang walay pagkabana sa paglimpyo sa ilang mga comfort rooms ang uban mga business establishments. Na-establishment akong nasudlan nga ang comfort room walay limpyo, guba pa, dili ma-flush. Napay ganing hotel kagahapon, di na ko ma-mention. Dako nga hotel, ni adto ko, perting bahoa sa comfort rooms. Nagpaparlor ko, ako giadto ako sa ang ilang comfort rooms, perting gubaa. Then, gas station, nakabantay sa ko, perting magubaa, perting bahoa sa mga comfort rooms.
ug doon na pagali mga restaurants nga guba gyapon, hugaw gyapon ang ilang mga comfort rooms. Masabot niya nga lisod gyud kaayo kabuton ang tinguha sa syudad nga Singapore like Cebu City kung ang mga pribadong establishmento walay kontribusyon na bisan pa man sa pagmintinar sa kalimpyo silang tagsa-tagsa nga tugkaran. Giyangyo ni Alcover ang tanan nga mga business establishment nga kanunayon ang paglimpyo sa mga pansayan dili lang sa panahon sa holiday apan himuon kini nga good practices matag adlaw. I understand that the success of a city's teams from the collaborative efforts between public and private sectors. Guided with this principle, I humbly request our business establishments to maintain cleanliness with their respective comfort rooms, not just in holiday season, but throughout the year. Luwas ni ini buot niya nga mapaygayon og regular inspection ang City Health Department sa tanan nga mga establishmento ilabi na sa mga restaurant, gasoline stations, hotel, historical parks ug uban pa. Shiri Zamiuy, CCTN News. Musunod, Cebu City PNP gisaara ni Mayor Rama og insentibo gawa sa sakyanan. Kanang guman pa mga balita sa pagbalik sa Sayri 47. Balik sa ato mga balita, mga pulis sa syudad sa Sugbo gisaaran ni Mayor Michael Rama nga dugangan ang ilang madawat nga incentive allowance gawas sa sakyanan nga iyang itunol sa sunod nga tuig. Kapulisan nalipay sa maong kasayuran gikan sa amahan sa syudad. Ang kasayuran ihatod ni Arnold Bustamante. Gisaran ni Cebu City Mayor Michael Rama ang kapulisan sa DPS Sugbo nga iyang dugangan ang incentive allowance sa matag personnel gipna ang Visayas Command atol sa gipahigan nga Christmas party sa Cebu City Police Office natong Lunes. Wala mohata og timeline ng mayor kung gano sa niya ipatuman ang pagdugang sa allowance sa kapulisan sa DPS sa Sugbo. Apan ang gipaniguro nga mahatag kini sa sunod nga tuig. Sa pangutana kung asa kuhaon ang pundo matod sa mayor, napakitaan niya kini nga paagi o iya kini nga gitugyan ngadto sa iyang city administrator. Among tinguha sa mayor gikalipay pag-ayo sa kapulisan sa Defense Sugbo, mato ni Police Lieutenant Colonel Janet Rafter, Deputy City Director for Operations sa CCPO, nga nalipay na silang daan sa palan nga suporta sa kagamanan sa Defense Sugbo ngadto sa kapulisan. Ganining bag-ulang gitunol na ang kapin sa 50 ka mga tag-as sa kalibre sa armas, human nga nakompleto na ang mga papeles nini ikan sa Regional Civil Security Unit 7. Gawas nini dunopay moabot ka mga bagong sakinan nga himuong mobile patrol nga may mugukod sa mga kriminal. O unsa man gani ang ihatag ni Mayor sa amo dako na ginamong kay pasalamat sa karon pa gani dako na gina kay mo pasalamat kanang iyang gihatag nga pagsalig dako na kay namo nang pasalamat. Og iyang mo na iyang mga plano mapasalamaton jud mi kaayo kay dako gid kay nang tabang po. Aman giklaro ni nga bisan wala pa ang saad nga dugang allowance, magpadayon ang trabaho sa kapulisan alang sa pagpatunhay sa kahusay kalinaw sa dakbayan sa Sugbo. Arnold Bustamante, CCTN News. Giduso og ordinansahon si Cebu City Councilor Reggie Alon diin taktakon dayon sa serbisyo kung magpositibo sa drug test. Kinisubay sa sunod-sunod nga pagpositibo sa mga kawani sa Cebu City Hall sa paggamit og ilegal nga drogas. Kung maaprubahan man sa konseho ang gipalabang nga ordinansahon, dili na usab makadawat og bisag unsa nga ayuda gikan sa syudad ang maong empleyado. Ipatuman kini sa tanang mga empleyado sa Cebu City Hall gikan sa regular, casual, hangtod na sa job orders. Gipasidunggan sa Mandawi City Council ang inila nga PWD advocates nga human nga nahimong national winner sa micro enterprise category sa 2023 Olympics sa National Wages Productivity Commission. Sa special session sa konseho kaganinang buntag, gidawat ni John Paul Maunis ang tag-iya sa usa ka burger store. Gikuyogan sa iyang mga empleyado, ang persons with disability ug mga anak. Ang negosyo ni Maunis tuyong natukod niadtong 2020 aron matabangan ang mga PWD nga makabaton og trabaho. Si Maunis mausab ang founder sa Philippine
Accessible Disability Services kun PADS nga naninguha nga mapalambo ang PWD community. Daghang proseso na ilang gitanaw, no, in terms of compliance, in terms of how you manage business. Malipayon kami na kita mo yung nakadaog and we were able to represent Cebu, no, sa national awarding na gabi yung kayo ka-prestigious. Miauhag ang mga senador sa Chinese government gatahuro ng interes tali sa Pilipinas ug China bahin sa West Philippine Sea. Kini aron dili na mosamot ang kagubot sulod mismo sa teritoryo sa Pilipinas. Matod ni Senador Cheese Escudero nga kinaraan ang gera maong kinahanglang magsabot ang duha ka nasod. Gidugang pa ni Senador Coco Pimentel nga mas maayo ang panagsabot kung parehong kalmado ang Pilipinas ug China. Samtang giandam ni Senador Francis Tolentino ang balaod nun nga nag-ila sa Maritime ug Admiralty Zone sa nasod. Daan ang namasangil ang Chinese Foreign Ministry nga nagpalabi ang Pilipinas sulod sa gipangangkong soberanya sa China. Mao kadto naglangkob sa atong mga balita sa Sayre 47 at tangi ang lamdag ni Tatay Dudong Limchua nga mosunod sa dili madugay. Ako si Dennis Tabar. Sa atong Christmas countdown, 4 ka adlaw na lang sa dili pa ang Pasko. Ako si Danica Cabalies, hangtod ugma sa inyong paboritong tulumanon. Sayre 47. Thank you. Gugma ang angay na paambi sa iksuntang hubo, gutom sa pagmahal. Kay kaniya mo lang mapadayag kung sa'y kahulugan sa Pasko. Ito sa pasungan nagpakatao ang atong Ginoo.